Oh, unti-unti na po pansin niyo po mga kababayan, yung mga, dilawan 'no, nung panahon po nung eleksyon talagang ang tindi ng labanan, ang tindi ng, basagan, ang tindi ng mga ano, nung mga bwisitan 'no. Dilawan versus Unity Team, ayan talagang ano. Ang nakakatuwa po sa kanila mga kababayan 'no, natapos yun nung pagkatapos po nung eleksyon. Siguro after nung eleksyon merong mangilan-ngilan pero huminto din po sila, eh. So yung paghinto nila, maaari po na isa sa dahilan niyan, eh, yung paggalang nila, "O sige, igalang na natin dahil yan ang nakaupo na, igalang natin, matiyagan natin, subaybayan natin si PBBM kung ano yung mga gagawin habang siya ay nakaupo." So far, tahimik po sila 'no, sabi nga po ni Senator Trillanes mga kababayan, oh, ano sabi ni Senator Trillanes? Sisiguraduhin ng magdalo, oh, na hindi mapapatalsik si PBBM sa kanyang termino. Sisiguraduhin 'no, ng magdalo na matatapos ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang termino. Patay, oh. Ibig sabihin po, eh, yan po 'pag sinabing Trillanes, 'pag sinabing De Lima, 'pag sinabing Risa Ontiveros mga kababayan, halos yan po yung tumatayong ano, eh, kumbaga spokesperson, leader ng mga dilawan, mga kababayan. 'Pag nagsalita po sila ng gano'n, eh, eto pong, mga supporter nila, mga kababayan, is kumbaga, um, mapapasunod at mapapasunod po nila, eh, 'no? At talagang itong mga 'to, itong mga 'to, si Risa at si Senator Trillanes, mga kababayan, nagse-shine sila ngayon. Dahil po doon sa mga, nakikita ng mamamayang Pilipino, 'no? Nakikita ng mamamayang Pilipino. Kaya nga, eh, lagi nating sinasabi ang tanong, eh, kung kasi ang rinig ko doon sa isang interview ni Trillanes mga kababayan, ni dating Senador Trillanes, tatakbo siya bilang lokal o sa lokal ng Caloocan, hindi magna-nasyonal. Yun po, eh, doon sa interview. Pero etong mga nakaraang araw, talagang kaliwa't kanan ang interview na nagpapa-interview, pati po yung mga PBBM na yung mga vloggers na sumusuporta kay PBBM, eh, talagang ini-interview na din sila, eh. Nare-realize na, dapat pala ibalik 'to sa Senado. So gano'n mga bossing, 'no, kaya yung people power, people power. Gago! Naku, isipin niyo muna yung mga pinagsasasabi ninyo, 'no, bago ano, bago yung magbibibitaw ng mga ganito. Kasi ang nangyayari napagtatawanan na lang po kayo ngayon. Maghintay sila ng 4 years, matatapos na term ni PBBM. Mahirap bang gawin 'yun? 'Yun nga po, eh. Mga alipores ni Duterte akala nila sila pa rin ang nasa puwesto. Tapos na-term nila na hindi ginugulo, ng mga BBM supporters at sinuportahan pa. Yes, correct po, mga kababayan. Doon sa TikTok, mga bossing, meron akong TikTok, eh, 'no. Yung TikTok po natin, mga kababayan, dati talagang ano, although mas madami pa din po yung mga supporters ng PBBM dun sa TikTok natin. Dati kapagka ano, talagang yung mga dilawan, mga pinklawans po mga kababayan, talagang ano, what's this? Talagang kinukuyog nila ako, 'no? Hanggang sa ma-shadow ban, hanggang sa kung ano-ano pa. Ngayon po, makakakita ka po dun ng, "Boss, okey," sasabihin nila, "Boss, okey pala. Parehas pala tayo ng ipinaglalaban." Lalong-lalo na po yung ano, etong kay Pastor Kibuloy ngayon. Oh, sabi ni Sir Mike, "Mapapa-people power niyo lang taong mamamayan kung babayaran niyo sila ng tig 5,000. Kung nagbayad lang si Cayetano ng 10K dun sa boboto sa kanya, malamang magkakaroon pa." Nasaan na nga kaya yung 10K na yun ano? Sabi ni Sir Maynard, "Giving credit where it is due. I praise Bongbong for his stand for the issue of
West Philippine Sea. Yan pa din po, mga kababayan, isa pa din po yan. Tinawag nilang, duwag 'no, ang ating presidente. Tinawag nilang, ano ba yung common na ginagamit nila? Na mahina ang ating presidente. Pero ngayon po, sino po talaga yung tumitikas, tumatayo, tumitindig 'no, para diyan sa West Philippine Sea? Oh, yung sinasabing gentleman's agreement 'no, na hindi na tayo puwedeng makapagpapasok hindi tayo puwedeng makapagpasok ng malalaking mga gamit para hindi tayo makapag-build ng mga structure diyaan sa mga isla na 'yan. Oh, ano sabi ng Pangulong Bongbong Marcos? Eh, wait lang, hindi ko i-o-honor 'yan 'no, hindi ko ginagalang 'yan, okey? Kasi kapagka yung gano'n po, mga kababayan, kung totoo po yung gentleman's agreement na yon na, limitado ang ating galaw, ibig sabihin control po nila 'yun 'no? Ibig sabihin po na hinahayaan natin sila na kanila na 'yun, o sa inyo kayo na mag-control niyan. Gano'n kasimple po 'yun, mga kababayan. Kaya po natatawa ako doon sa mga vloggers na sumusuporta dito. Eh, sabi, eh, hindi yata nila naintindihan yung agreement na 'yun. Oh, 'pag binigyan mo po ang isang tao 'no, ng kumbaga pabor na, "O ganito, hindi pa natin alam kung sino may-ari nitong lupa na 'to, ha, pero hindi ka puwedeng magpasok ng malalaking gamit diyan para pagtayuan mo ng bahay 'yan. Ako puwede." Ano po ang ibig sabihin nun? Napakasimple, 'no? So, tina-try nung mga ibang vloggers, mga kababayan, na kontra administrasyon na ipaliwanag sa tao na, "Eh, ganito 'yan, ganyan, ganyan." Oh, sinusubukan nila na na kumbaga maging tama sa paningin ng taong bayan 'yun. 'No? Talagang, ang ating pangulo, mga kababayan, talagang hindi ko i-o-honor 'yan. Kaya nga po kinakatok natin si Senator Amy Marcos, eh. "Madam, kayo pala yung leader dito, 'no, para umpisahan na kumbaga matanong man lang, 'no, ano ba 'tong gentleman's agreement na 'to, totoo ba 'to o ganito, ganyan." Oh, maimbestigahan, 'di po ba, mga bossing? Kaya ayan po, hindi unang-unang hindi papayag din 'no, na mapatalsik o mapa 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 mapatalsik o ma-people's power si Pangulong, Bongbong Marcos, eh, yung mangilan-ngilan po na dilawan. At siyempre 100% po mga loyalista at mga sumusuporta sa ating gobyerno ngayon. Nakawala ng respeto ang ginagawa ng mga Duterte at dahil diyan lulubog political career nila sa national level. Doon na lang sila maghari-harian sa Davao ulit, total immune na mga tao doon, sabi ni Bertoy Martinez.